Pinag-aaralan po ng gobyerno ang paghahain ng ikalawang arbitration case laban sa China ayon sa isang maritime expert. Bunsod pa rin ito na agawan sa Baho de Masinloc na ngayon ay may floating platform ng China na para raw sa pananaliksik. Nakatutok si Jonathan Andal. Isang dekada mula nang manalo ang Pilipinas sa arbitration case laban sa China kaugnay sa hidwaan sa West Philippine Sea, posibleng maulit ang paghahabla ng Pilipinas. Ayon kay Dr. J. Batong Bakal ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Seas, sila sa academe ay nagbibigay ng mga pag-aaral at rekomendasyon sa pamahalaan ng mga hakbang sa pagtugon sa territorial dispute. Pinag-aaralan din po ng mga, alam ko yun natin at ng mga ahensya, kung ano pang ibang paraan para pwede silang madala sa isang tribunal. If you're going to pursue an international case, you better be sure that you will win, no? Which is what we did with the first arbitration case. Sinabi yan ni Batong Bakal matapos mabisto ng Pilipinas na kalahating buwan nang nasa Baho de Masinloc ang isang floating platform ng China, kanilang boya at antena. As of yesterday, the movable floating platform remains to be inside the shoal, and its current location, umakyat lang siya sa northernmost part ng shoal. The two Chinese research vessels remain to be in the vicinity of Baho de Masinloc. 119 nautical miles lang ang layo ng bahura sa Zambales, 500 nautical miles naman mula Hainan, China. Dati pang ginigit ng Chinese Embassy na teritoryo nila ang Baho de Masinloc na tinatawag nilang Huangyan daw. Sabi ng China, scientific research ang isa sa ginagawa nila roon. Pero ayon kay Batong Bakal, ganyan din ang sabi ng China noon bago nila ginawang artificial islands at base militar ang mga bahura sa West Philippine Sea. Yung ang nangyari sa Mischief Reef, no, Panganiban Reef, na noong 1992 ay nakita rin nga natin na tinayuan nila ng struktura. Noong unang sabi nila civilian and fisherman shelter lang yon daw, no? Pero alam natin na after several decades, ngayon ay yun ang pinakamalaking base militar ng China sa ating West Philippine Sea. Within a year, matatakpan nila yung Scarborough Shoal at magiging isla na yon. Sabi ni Batong Bakal, kung maritime research kasi ang ginagawa nila, kailangan ng permit mula sa Pilipinas. At nasa batas natin na pwedeng kumpiskahin ng Pilipinas ang istruktura roon ng China. Pero gagawin ba ito ng ating Coast Guard at Navy? Admiral Trinidad and I won't respond to that because those are operational details. Nagbabala ang Philippine Navy sa anilay creeping invasion ng China na hindi lang sa karagatan ng Pilipinas kundi pati sa lupa, ekonomiya, politika at pang-espiya. Dahan-dahan, napakasimple na hindi mo mahalata. Bago tayo umabot sa physical invasion, may mga invasion ang ginawa sa atin through subtle means. Isa sa mga minomonitor ang impormasyong mabilis ang bentahan ng mga beach property sa Palawan na nakaharap sa West Philippine Sea. Nung una, ang concern natin ay yung sa Palawan, parang may nahahalata yata tayo na mabilis ang bentahan, lalo sa coastal area dyan sa West Philippine Sea. Pero kumalat din ito sa mga ibang lugar, no? Dito sa Luzon. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Nasurpresa ang mga diver sa Mediterranean Sea na makita nila sa kanilang pagsisid ang pinakamalaking predatory fish sa mundo, ang Great White Shark. Bakit kaya tinuturing nila itong pambihira? Kuya Kim, ano na? Sa underwater footage na to, namataang palangoy-langoy sa puso ng Mediterranean Sea, ang grupo ng mga striped pilot fish. Kasama ang isang marine predator, isang Great White Shark. Ang naturang shark sighting, kinamanghan ng mga eksperto. Ito rin kasi marahil ang kauna-unang pagkakataon na may na-video ang adult Great White Shark sa Mediterranean Sea. Ang napakapambihirang pagkakataong ito, nakuhanan ng mga diver na namumutol noon ng mga abandoned fishing nets mula sa isang shipwreck sa pagitan ng Sicily at Tunisia. Ang mga Great White Shark ang pinakamalaking predatory fish sa planeta. Maaari silang humaba ng hanggang 6 na metro. Sila rin ay warm-blooded. Ibig sabihin, kaya nilang panatilihin ang kanilang internal body temperature di tulad ng ibang cold-blooded na mga pating. Ang mga Great White Shark makikita sa halos lahat ng katubigan sa ating planeta. Pero ayon sa isang pag-aaral ng mga US scientists, napag-alaman na nanganganib ng mawala ang mga pating na ito sa Mediterranean Sea dahil sa illegal fishing.
Lahat ng dagat meron siya, pero may preference kasi sila sa temperature, so hindi sila pwede talaga dun sa malalamig na lugar. Kung worldwide yung distribution nila, kasama dun yung Mediterranean Sea, including nga dito sa Philippines. Isa siya sa confirmed species natin. Yung concentration ng population kasi ng Great White, depende doon sa areas kung saan nila ni-utilize yung habitat. It usually nagko-concentrate to sa areas kung saan mayroon mga sea lion or seal populations kasi yun yung kinakain ng adult na great white. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Sinalakay ng NBI ang isang sabungan sa Parañaque. Arestado mahigit 50 inabutang nagsasabong na ngayon sa motoridad ay bawal sa batas tuwing araw ng kalayaan. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Nasa kalagitnaan ng pagtalpak ang mga sabungerong ito sa Parañaque City nang salakay ng mga ahente ng NBI. Huli sa akto ang mga nasa loob habang nasa gitna ng sabong. Sinubukan pa ng isang ito na tumakas pero sa huli ay inaresto pa rin. Ayon sa NBI Special Task Group, mahigpit na pinagbabawal ng batas ang sabong kada June 12 o araw ng kalayaan. Na nakalagay pa doon mismo sa kanilang advertisement na 80 quality fights at nag-iimbita ng mga sasali at mga mamumusta doon sa pasabong. Meron pong Presidential Decree number 449 kung saan itinalaga yung mga araw kung kailan bawal po yung sabong. This is a brazen disregard of law. 55 tao ang arestado na inabutan sa loob ng sabungan. Kumpiskado rin ang kanilang mga equipment na ginamit sa sabong. Yung mga nahuli po natin dito, yung general manager, yung mga nag-ooperate, mga cashier, at mga ilan po na mananaya. Ito ay mensahe natin sa ating mga kababayan na huwag tayong lumabag sa anumang batas at sapagkat kung anumang pong paglabag ay aming pong tutugusin. Wala pang pahayag ang mga inaresto na naharap sa patong-patong na reklamo. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Sabay sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, rumampa kagabi ang ilang Kapuso stars and personalities sa Megaball 2026. Sentro ng pagdiriwang ang pagpupugay para sa larangan ng malikhaing industriya at pelikulang Pilipino. Narito ang aking chika. Elegant in white, si Kapuso global fashion icon at the People Have Spoken host Heart Evangelista as she graced the red carpet ng Megaball 2026. Itlinex pa niya ang jewelry na mismo siya ang nag-design. It's super nice because especially when you have all these madams that appreciate your hard work, that acknowledge the detail and the quality of gems and jewels that I've been, really I'm very hands-on. Fresh from her vacation abroad naman si Shubi Etrata na mas lumalim daw ang pagkilala sa kanyang TDH na si Anthony Constantino. I've learned a lot of their culture, especially Anthony's. So, happy ako. Busy man sa preps ng kanyang upcoming Kapuso medical drama series na Code Gray si Alden Richards. Hindi pa rin nawawala ang oras niya para sa cycling. It's really more about time management. Yung age ko ngayon, na I think ito yung tamang moment na to seize the moment and take every opportunity that presents itself. Dumating din para makipagdiwang sina First Vice President for Sparkle GMA Artists Center Joy Marcelo at Sparkle stars Kailin Alcantara, Cassie Legazpi, Ashley Ortega, Dustin Yu, Bianca King, Michelle D, Dennis Trillo and Jeneline Mercado, Glyza De Castro at ang husband niyan si David Rainey, Jillian Ward at the master cutter leading lady Max Collins. Gusto ko po kasi ng timeless lang na piece, tailored lang, something simple na komportable. I feel so privileged to be here and to celebrate Independence Day. I'm so excited to see what everyone's wearing. Kinilala naman ng magazine ang mga naging ambag ni na Barbie Fortesa at Bianca Umali para sa industriya ng pelikula. Lubos na pasasalamat and gratitude from the bottom of my heart for recognizing my hard work all these years. I'm just honored to be acknowledged as one of this generation's women in movies. Nandito po ako dahil sa pagmamahal ko para sa sining ng pelikula.
Matapos ang 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao noong Lunes, naobserbahan sa ilang bahagi ng Sarangani at Davao Occidental ang pag-angat ng lupang dating nakalubog sa dagat. Ang paliwanag po ng FIVOX sa pagtutok ni Katrina Son. Sunod-sunod pa rin ang mga aftershock sa Mindanao, gaya ng magnitude 5.3 na pagyanig kaninang umaga, na nagdulot ulit ng takot sa ilang taga General Santos City. Nagalino guys. Gayon din sa Coronadal, South Cotabato. Ang aftershock sinundan pa ng malakas na ulan at baha sa ilang bahagi ng lungsod. After linog, nakaranas naman sa baha. Kulay putik na baha naman ang rumagasa nang umapaw ang isang sapa bunsod ng pag-ulan sa Tiburi, South Cotabato. Kasabay nito, puspusan ang paghahanap sa isang lalaking mag-uuling na pinaniniwala ang natabunan ng lupa kasunod ng lindol noong Lunes. 61 na ang kinitil ng lindol nitong Lunes, ayon sa Office of Civil Defense. 33 pa ang nawawala. Patuloy ang paghahatid ng tulong sa mga nilindol na lugar. Nag-inspeksyon naman si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Malita, Davao Occidental kung saan nakaimbak at pinoproseso ang relief packs. Nakipagpulong din siya sa mga lokal na opisyal. Food-wise, they're okay. Bagamat merong mga isolated reports na hindi pa naabot, but those naaabot na dahan-dahan kasi the roads are clearing up already. Pinamamadali na rin ang pagproseso ng mga listahan ng napinsala ang tahanan para maumpisahan na ang emergency cash transfer. Buhay rin ang bayanihan. Ang ilang college students sa Jensan dumayo sa barangay Kablalan sa Glan Sarangani para mamahagi ng pagkain. Inoobserbahan naman ng FIVOX ang mga natuklasan nilang co-seismic shift o pag-angat ng lupa matapos ang lindol noong Lunes. Sa baybayin ng barangay Pangyan, Glan Sarangani, ang dating lubog sa tubig na lalakaran nila. Kita ang dating coral reef. May ganyan ding nangyari sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. May posibilidad pa rin na baka may mga iba pang area no kapag napunta na ng mga field personnel natin yung ibang area. So pwedeng madagdagan pa yung area na nagkaroon ng coastal uplift. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Lumabas sa Facebook page ng New Zealand-based lawyer na si Tudor Clee ang pahayag ng asawa ni Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin na si Effie. Si Clee ang nagpakilala abogado ni Effie. Ang sabi ni Effie sa video, nagbabala siya sa Ateneo de Manila University na hindi anya ligtas sa mga bata sa paligid ng kanyang mister. Inimok daw niya ang universidad na alisin sa kanilang campus si Baldwin. Pero sabi ni Effie, sinubukan anya siyang patahimikin ng Ateneo. Legally married pa rin daw sila pero iniwan niya si Baldwin noong 2020. Nagsalita raw siya para tiyaking hindi may uugnay ang kanyang pamilya kay Baldwin. I repeatedly told the Ateneo University that children are not safe around him and it was their duty to remove him. I urged them to move him away from the campus, the university campus, and they proceeded to launch a campaign of intimidation and silencing. Nakausap ng GMA News ang abogadong si Clee mula sa New Zealand. Kinumpirma niyang kasal pa rin daw sina Baldwin at si Effie. Sa isa namang post sa X, nagbigay ng saloobin ang pinakilalang stepdaughter ni Baldwin na si Giota Calogiru. Sa pakikipag-usap ng GMA News kay Clee, kinumpirma niyang si Giota ay isa sa 4 na anak ni Effie mula sa nauna nitong asawa. Hindi niya nagkaanak sina Coach Tab at si Effie. Si Tudor Clee ay nakumpirma ng GMA News na barrister at solicitor sa New Zealand. Sinusubukan kunin ng GMA News ang panig ni Coach Tab at ng Ateneo. Bukas po ang GMA News sa kanilang panig. Tila tumigil po ang mundo ng mga netizen nang nag-down kagabi ang Meta platforms gaya ng Facebook at Messenger. What you think, mga kapuso? Ikaw ba apektado? Nakatutok si Bea Pinlang. Oh, kabado 20 ka ba nang bigla kang na-logout sa Facebook?
Messenger o Instagram pasado alas 9 kagabi. Si Pamela, 2 oras na stress. Di pa man din niya naaalala ang password niya. Kaya pati love life daw niya, damay. Sobrang hassle po kasi sobrang tagal po na nawala. Disappointed kasi di ko po makontak yung boyfriend ko. Si Yolanda, nahinto ang online maritesan. Siyempre, habang nakahiga, nagdutot-dot. Para biglang nawala. Paano ako makapag-chat? Wala yung mga pangalan niya. Inulit-ulit ko, pinipindot ko ulit, balik na naman ako, back ko na naman. Ayon sa website na Down Detector, sa buong mundo, umabot sa lagpas 100,000 ang mga ulat na may problema sa kanilang Facebook at nasa 10,000 naman sa Instagram. Na-restore matapos ang ilang oras ang services ng Meta apps. Pag bigla ito nangyari, tapos may mga tao nagmo-monetize nito, especially for their business, affected talaga sila. Especially pag tumagal pa ito ng 24 hours, sometimes that's the only way to connect to other people. May impact yan sa emotionally and psychologically sa ibang tao. Hindi lang mga personal account ang apektado sa aberya ng Meta apps. Apektado maging mga empleyadong ginagamit ang Meta apps sa trabaho at transaksyon. Delay sa mga clients. Kaya yung mga workload namin sa prod ngayon is tumataas ang tumataas. Kailangan namin mag-time in, time out sa GC namin. Tapos di po ako nakapag-time. Yung parang nakapag-time in sa GC namin kasi importante po sa amin. May economic loss din sa kanila yan. Sigurado. Kasi especially kung malaking damage sa network nila, malaki gastos nila for that. Wala pang pahayag ang Meta sa dahilan ng panibagong outage. Kaya kung magkaaberya ulit ang mga app nito, ang mainam daw gawin, chill lang muna, wag magpapanik. May different social media pa naman. Marami pa pong options for that. Adi wala na. Mag-ano na lang ako dyan sa likod. Upo-upo na lang. Magtingin-tingin lang. Muni-muni. Bea Pinlac, nakatutok 24 oras.